For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. Pag araw ng Kapaskuhan, marahil ang iba sa atin ay nag-i-schedule o gumagawa ng mga pagpaplano. Siguro yung iba ay kahapon ay lumabas, nag-outing, yung iba siguro ay naggala sa mall, pumunta sa mga kamag-anak, pumunta sa mga ninong at ninang. At yun ay hindi masama, mga kapatid. Pero kung ikaw ay nagdiwang ng araw ng Kapaskuhan at hindi mo man lang nabigyan ng panahon at oras ang Panginoon sa araw na yun, marahil merong tayong problema sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Nung panahon na kami nag-usap ni Ma'am Lai, siguro mas maganda yung araw ng Pasko, yung service natin, ng Christmas service natin, i-move natin ng mga 24. O di kaya i-move natin ng Sunday before Christmas. Para nang sa ganun, pag araw na ng Pasko, makalabas tayo ng mas maaga, hindi tayo maipit ng traffic at makapamasko ng maaga yung mga bata. Alam nyo mga kapatid, habang pinaplano ko yun, nireview ako ng Lord. Kung papansinin ninyo sa talatang ito, 2 beses sinabi, for unto us. Dito makikita natin, sa panahon ngayon, tuwing araw ng Kapaskuhan, for unto us pa rin ba? Lagi na lang bang para sa atin? Lagi na lang bang it's all about us? Kaya mo ba i-move yung service kasi para gusto mong makapamasko agad ng araw ng linggo? Paano yung talagang may kaarawan? Dahil sa kagustuhan lang natin na marami tayong mapamaskuhan, makakuha tayo ng malaking aginaldo. Alam niyo, ang Christmas, hindi ito it's all about us eh. It's all about Christ. Kaya mga kapatid, at tuwing araw ng Pasko, kailangan pumupunta tayo sa templo ng Panginoon para magpuri at magbigay ng handog at pasasalamat sa ating Panginoon. At yun yung isang bagay na ikalulugod ng Diyos. Amen po ba?